yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayaw. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayaw. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang maalala ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayaw. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Research TV, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Kuya Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya natin. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Lito Jimenez, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 23 ng buwan ng Hunyo. Todong seguridad sa mga eskwelahan ipatutupad ng Department of Education at PNP. At sila nagkasundong magde-deploy ng mga pulis sa mga paaralan. Dalawang batang namaril sa eskwelahan sa Tacloban, isang buwang nagplano bago ginawa ang krimen, ayon yan sa Philippine National Police. Isa sa mga batang namaril sa San Jose Elementary School sa Tacloban City, nalulong sa online chaotic game Gorbox, ayon pa rin sa pulisya. National Bureau of Investigation pumasok na rin sa investigasyon sa pamamaril ng dalawang grade 9 students sa Tacloban City. Ampo naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa, nag-surrender pa ng 6 na baril. PNP hiniling na isuko ng lahat ng mga armas ni Senator Bato.
Dating Ateneo head coach Tab Baldwin, formal na humarap sa National Bureau of Investigation. Tikom ang bibig sa nangyari sa dalawang basketballista. 1.7 bilyong pisong puslit na mga sigarilyo. Dami. Nasabat na matuan ng Bureau of Customs, NBI at BIR sa Maynila. Visayas Grid isinailalim sa yellow alert ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Ayon yan sa NGCP. Pamamahagi naman ng ayuda sa mga nilindol ng magnitude 7.8 sa Mindanao. Magpapatuloy ayon sa DSWD. Bagyong Francisco humina habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Isa namang LPA sa labas, ganap ng bagyo ayon sa Pag-asa. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Inaayos na ng Philippine National Police at Department of Education ang planong pagpapatupad ng mahigpit na security protocols sa mga paaralan sa buong bansa. Ito'y kasunod na insidente ng pamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinamatayan ng 3 estudyante at kinasugat na maraming iba pa. Gayon din ang sunod-sunod na insidente naman ng pananaksak sa magkaibang mga eskwelahan sa lalawigan ng Cavite. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., target nilang ma-institutionalize ang preventive measures para maiwasan ang parehong karahasan sa mga paaralan. Suportado naman ito ni DepEd Secretary Sani Angara habang inaaral pa rin nila ang paglalagay ng dagdag pwersa ng pulisya sa mga eskwelahan at bawal ang mga pulis sa itinuturing ng mga zones of peace. Narito ang paliwanag ni Senator o ni Secretary Sani Angara. Papasalamat na tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na pulis, medyo na maalis na sila at yung mga plano nila hindi nila. Samantala, kinumpirma ng Department of Education na nagkasundo sila ng Philippine National Police patungkol sa gagawing deployment ng mga pulis sa mga paaralan. Kasunod ito ng nangyaring mass shooting sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Angara, suportado rin ng school community ang hakbang kahit dati nang bawal ang mga pulis sa mga itinuturing na zones of peace. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Angara. Papasalamat na tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na pulis, medyo na maalis na sila at yung mga plano nila hindi nila. Ito yung clip RHTV. Samantala, personal na dinalaw o pinuntahan ni Education Secretary Sani Angara ang mga nasugatang estudyante sa shooting incident sa San Jose National High School. Nakasalukuyang nagpapagaling naman sa Leyte Provincial Hospital. Bukod sa pag-usap sa mga biktima at kanilang pamilya, sinabi ni Secretary Angara na sagot ng DepEd ang tulong pinansyal at psychological intervention para sa kanilang mabilis na pagka-recover mula sa trauma. Bago ang pagtungo sa ospital, nakipagpulong din si Secretary Angara sa mga opisyal na pamalaang lokal ng Tacloban, maging ang pulisya at makinatawan ng paaralan upang balangkasin ang mga bagong hakbang para hindi na maulit ang nasabing krimen. Dito opisyal na tiniyak ng DepEd ang mas mahigpit na security protocols sa mga eskwelahan na kasunod ng naturang pamaril kung sa 3 estudyante ang kumpirmadong namatay. Samantala,
Samantala, dapat magsanib puwersa ang mga local government units at mga magulang kontra sa lumalalang karahasan sa mga paaralan. Ito ang binigyan diin ni Senate President Sherwin Gatchalian kasunod na madugong pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ayon kay Gatchalian, malaking tulong ang kanyang iniakdang batas na Parent Effectiveness Service o PES program na mandatory na ipatutupad sa lahat ng lungsod at munisipalidad. Sa ilalim ng batas, tuturuan at palalakasin ang kakayahan ng mga magulang sa paggabay, pagprotekta at pagtuturo ng mabuting asal sa kanilang mga anak. Habang inatasan naman ng DSWD na maglabas ng mga modules na tututok sa child protection at pag-iwas sa mga pang-aabuso para hindi maligaw ng landas ang mga kabataan. Dapat magsilbing wake-up call ang shooting incident sa Tacloban City para higpitan at dagdagan ang seguridad sa mga paaralan. Ito ang naging reaksyon naman ni Pasig Congressman Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education, dahil sa nangyaring pamaril ng dalawang minor de edad sa San Jose National High School na ikinamatay ng 3 katao. Ayon kay Congressman Romulo, paalala na rin ito sa mga kaligtasan ng mga kabataan at hindi lamang responsibilidad ng mga paaralan at higit lalo na sa mga magulang. Dapat anyang matutukan din ang mental health concerns, bullying at pagkakaroon ng mga armas na dahil ngayon ng krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan. Samantala, nilinaw ng Philippine National Police na 3 ang kumpirmadong nasawi sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Isa naman ang nasa kritikal na kalagayan sa ospital dahil sa insidente. Batay naman sa ulat, umabot na sa 20 ang sugatan sa shooting incident kung saan 15 ang mayroong bullet-related injuries habang 5 ang non-bullet-related injuries. Mahigit 1 buwang pinagplanuhan ng 2 grade 9 na suspects ang pamaril sa loob ng kanilang eskwelahan sa Tacloban City kahapon. Ayon kay Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director ng PNP sa Eastern Visayas, lumalabas sa investigasyon na naisip na ng 2 estudyante na isang 14 at 15 anyos na gawin ang krimen noong pang Mayo 1. Pinag-usapan ng 2 estudyante sa isang messaging app kung paano ipupuslit ang mga ginamit nilang baril. Kailan ito isasagawa at saan magkikita para gawin ang pamaril. Kasama din ang kumpiyansa nila sa umiiral na parusa laban sa mga menor de edad. Nato si General Jason Capoy. Nakakabahala din dahil parang may alam ka na inaaral din nila, nagbabasa ng batas. Pero ganun pa man, nagbigay ng mensahe yung local government natin dito na talagang mananagot. Based on information, sir, as early as May 1, kung hindi ako nagkamali, April or May 1 pa nilang pinagplanuhan. Samantala, lulong umano sa online game na Gore Box ang isa sa 2 grade 9 suspects sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay PRO 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy, ito ang online game na pinaglalaruan ng 14 anyos na estudyanteng gumamit sa service firearm ng tiyahin niyang pulis. Sa panayam ng reporters sa Camp Crame, nilarawan ni Capoy ang Gore Box bilang violenteng platform na may barilan tulad ng unang kontrobersyal na larong Roblox. Narito ang bahagi ng pahayag ni Capoy. Just like the Roblox, may laro, may shooting din, ganong firearm. Medyo violente po yung laro. Samantala, hinimok ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga magulang at guro na bantayan ang online activity ng mga menor de edad dahil makikita na may warning signs post ang suspect bago gawin ang krimen.
Ipinanawagan naman ng pulisya sa mga magulang at maging ang mga guro na bantay mabuti ang online activity ng mga minor de edad nilang anak matapos ang nangyaring shooting incident sa Tacloban City. Ayon pa rin kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr., dapat maging mapagmatsyag ang mga magulang sa ginagawa o pinapanood ng kanilang mga anak online. Apela ni General Nartates sa mga guro at school administrators, hindi dapat baliwalain ang kakaibang senyales sa behavior naman ng kanilang mga estudyante. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Department of Education para ma-formalize ang ganitong uri ng safety protocols sa lahat ng mga eskwelahan sa buong bansa. Samantala, pumasok na rin ang National Bureau of Investigation sa investigasyon hinggil sa malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban na ikinasawi ng 3 katao. Kinumpirma mismo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa DZRH News na kumikilos na ang kanilang kawanihan upang busisiin ang insidente. Lumalabas sa paunang investigasyon ng pulisya na 1 buwan na palang pinagplanuhan ng 2 sospek na kapwa mga grade 9 student ang naturang pamamaril sa loob ng paaralan na nangyari kahapon. Dahil dito tinutukoy na rin ng mga otoridad ang posibleng pananagutan ng mga magulang o guardian ng mga suspect, lalo't aabot sa 40 basyo ng bala ang narecover sa crime scene. Napag-alaman din na ang ginamit na armas ng 2 menor de edad sa walang habas na pamamaril sa 2 silid-aralan ay mga service firearm na pagmamayari ng isang pulis at ng isang security agency. 6 pang baril ang isinenda naman ng kampo ni Senator Bato de la Rosa sa Philippine National Police. Ayon sa PNP, tinanggap ang mga baril mula sa legal representative ng senador sa kanyang tahanan sa Silang Cavite para sa pansamantalang pangangalaga. Wow, malalakas yung baril, gaganda. Dahil dito ay umabot na sa 26 na mga baril ang naisurrender matapos ang unang 20 baril na isinuko noon ng senador noong pang June 11. May kabuang 117 firearms ang nakapangalan kay Senator Bato de la Rosa ang saklaw ng revocation order ng Philippine National Police. Sa iba pang balita, iniimbestigahan na ng Philippine Army ang alegasyon ng pananakit sa mga trainee ng National Guard sa loob ng Camp Kapinpin sa Tanay, Rizal. Ayon kay 2nd Infantry Division Commander Major General Ramon Zagala, kanilang papanagutin ang responsable sa insidente. Batay sa impormasyong hawak ng DZRH News, nalasing at naburyong umano ang instructor ng utusan ng formation ng trainee pero bigong makumpleto dahil nakainom na ang mga recruit. Dahil dito, pinagsisipa, pinagbabatukan at nagtamo pa ng injuries sa tadyang at sa tagiliran ang hindi bababa sa 10 trainee. Pero dahil sa takot na mabalikan at maunsyami ang kanilang graduation bukas Hunyo 24, nangangamba silang lumantad at maghain ng formal na reklamo. Bukod kay Zagala, nangako rin si Philippine Army spokesperson Colonel Louis De Maala na hindi ito kukonsintihin ng hukbong katihan. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Standby sa ating mga reports, mga headlines natin, Miss Wina. 1.7 billion pesos na halaga ng mga puslit na sigarilyo nasabat ng mga tao ng Bureau of Customs, NBI at BIR mula sa Manila. Mamahagi naman ng ayuda sa Manilindol ng magnitude 7.8 sa Mindanao, nagpapatuloy ayon sa DSWD. Pangulong Bongbong Marcos bukas na may baba ang age of criminal liability. Abay, merong proposal si Senator Robin Hood Padilla, ha?
Dapat ay gawing 10 years old. Samantala, House Prosecution Team hihirit naman ng extension sa pre-trial conference. At AFP tinawag na joke ang ugong na pagsasampa ng kaso na masundalo laban kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time! Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Oy, Hermana Rosie Sarangaya. Kuyang Larry Francisco. Aloha. Alas 4:27. Ang oras na yan ay hati. Fagcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefagcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsasend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon
Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaprove sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Oras sa Miss Thea. Ganap ng alas 4:34 ng hapon. Bago ating mga reports, standby Let Narciso mula sa Malacanang. Standby Raymond mula sa Senado. Standby man ang Bill Kirigunan mula sa Kamara. Bati mo natin ng happy birthday si Miss Rosana. Ayan. Happy birthday! Si Rosana Osang Sa Drama Roses Balakay. Villegas. Oh, happy birthday po. Si Rosana Villegas ng DZRH sa drama. Happy birthday, Osang. At si Maring Patricia Lapid ng RH TV. Ayan. Happy birthday! Happy birthday din kay Cadisa Aguila Pascual. Mula kay Uncle Professor Roel Aguila ng UP Diliman. Happy birthday Kuyang Ray Vincent David. Aba! Binabati ng mga brethren sa Teodoro M. Calamasonic Class number 136. Alaba tayo dyan Kuyang Ray. Happy birthday pa kay Regina Cordero at kay Mina Espina. At congratulations, cum laude ito Miss Thea. Wow! Sa mga estudyante mo ba ako nga parang naging teacher Meron. Malupit ka ba sa mga estudyante mo nun? Konti. Nambabato ka rin ba ng eraser? Medyo. Talaga? Chok lakay. Chok lang. Tapos nagpapaano ako lakay. Anong squat? Nagpapa-squat ka? Talaga? Para magising yung dugo nila kasi hindi sila nakapag-concentrate. Mga ilang taon yan? 17. Ano? Pinata? Bira.
Kasi mainit-init pa sila from high school, Lakay. So yung mga First ugali year na dadala college. pa eh. Oo. First year college, dapat dinadagukan na ang mga yan. Wag, Ayan, Lakay. Delikado yung dago. ganun ba? Congratulations kay Marife Camila Lee. Ayan. Si Kaka. Hi, congrats sa Kaka. Ayan. Cum laude lang naman na Miss Thea. Proud parents niyan. Yes, sa Ateneo de Manila University. Sisiw. Department of History Program Awardee. Wow. Binabati ni Dr. Beng Lee at Doc Mon Lee. Congratulations. At narito muna ang pamigyan natin ng aginaldo sa ating Kring Kring Panalo Promo. Kring Kring. Billy Boy. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Sino ang natawagan ni Kring Kring Teacher Thea? Maria Sharmina Santos. Wow. Present. Say present. From anong school? San Fernando, Pampanga. San Fernando, Pampanga. Ayan. May Kenny. Ganda naman ng pangalan na Oo nga, Maria laki. Sharmina Sharmina. Santos. Parang nagutom ako, Lakay. Parang may pagka-shawarma yung dating. Parang Parang Sharmina, parang Middle East pangalan, ano ha? Pagka-Aramina siguro itong itsura nito, Lakay. Ate Sharmina, magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan. Parang bagets pala kayo. Parang batang-bata pa si ate, parang estudyante lang, ha? Ayan, nag-aaral ka pa ate? Hindi na? Hindi na po. Hindi. Teacher na po ako. Ano po? Teacher. Stroke patient po ako eh. Ano po? Stroke patient po ako. Stroke patient na tayo. Okay, ate. Deserve niya to, Lakay, na manalo sa atin. Ayan. Ate Sharmina, ayan, pahirapan ko ng konti ang tanong ko sa iyo. Ang tanong ko ay batay sa iyong pag-aaral at pakikinig. Ano daw ang number 1 na himpilan ng radyo sa buong Pilipinas at pinakamatandang radyo sa Pilipinas? DZRH. Ang galing-galing mo talaga, ate. Congratulations, Maria Sharmina Santos ng ayan, welcome ate mula sa San Fernando, McKinney, Pampanga. At mula sa Pampanga, dumako na tayo sa Malacanang. Ang Pangulong Bongbong Marcos bukas na may baba ang age of criminal liability. Lalo dahil pabata ng pabata, ha? Ayan. Yung si Senator Kiko, anong age ba yung 15 ba si Senator Kiko? Yes, gusto ni Senator Robin Hood 10 years old. Ayan, dating 12 yun, alam ko, Lakay, naging 15. So, i-amend ulit, gagawin 10? Alamin natin, Arbot, ano ang tingin ng Malacanang naman, Miss Let? Mga anong age ang age of criminal liability para sa mga minor de edad? RS14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Mr. Sasang-ayunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang na makabubuti para sa mga kabataan at sa pagpapatupad ng batas. Reaksyon ito ng Malacanang sa mga panukala na amyandahan ang Juvenile Justice and Welfare Act para maibaba ang age of criminal liability. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na depende ito sa kung anong makikitang versyon ng Pangulo. Pero para sa palasyo, rasonable ang 12 taong gulang na edad na sinusuportahan ng PNP para maging minimum age of criminal liability. Pakinggan natin si Jose Castro. Nakikita rin po natin ang nasa isipan ng mga miyembro ng PNP na ang mga kabataan po ngayon ay mulat na kung ikukumpara noon. Nakikita po natin na pag sinabi natin ay hindi ka naman makakasuhan, mas malakas yung loob nila na gumawa ng hindi maganda. So, ito naman po ay hindi lang sa gobyerno dapat manggaling, kundi pati sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro,
kung paano natin din ihuhubog ang ating mga kabataan. Lalong-lalo na ngayon na talagang medyo mararahas yung napapanood natin sa social media. Sabi pa ni Castro, ang nakikita ng ehekutibo na pagkukulang sa implementasyon ng batas ay ang hindi paghahain ng kaso o pagpapakawala na lang sa mga batang nasasangkot sa paggawa ng masama dahil nawawala ang intervention. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Dapat i-push din ng Malacanang yung maigpit na pagpapatupad ng GMRC. Totoo, Lakay. Napaka-importante yung values of formation mga bata pa lang. Bakit kasi tinanggal yan, Lakay? Kaya nga, dapat yan ang kita mo yung mga hapon, ha? Di ba? Character development agad-agad sa simula pa lang ng bata kanyang pa buhay. lamang natuturuan na ng maayos na mga bata. Ayan, nawawala na yung good manners and right Ngayon, conduct. totoo, Lakay. Mga bata, pagkapagalitan mo, sitingan pa ng masama. Ayan. Tsaka ano, Lakay? Dadabugan ka pa. Ayan. Malutong pa sa chicharon kung magmura sa yung mga ibang naririnig ko sa kalye. Diba? Ay siguro back to basic. Dapat. Samantala, desisyon sa panukalang ibaba ang edad sa criminal responsibility ipinauubaya na ng Department of Justice sa Kongreso. Idetalye mo ang balitang yan, RH19. Nolasco, Tina. Bisaya, pinauubaya na nga ng Department of Justice o DOJ sa Kongreso ang desisyon sa panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility sa Pilipinas. Kaugnay ito sa magkakasunod na krimen na kinasasangkutan ng mga menor de edad sa paaralan. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, nasa kamay na ng Kongreso ang desisyon kaugnay nito. Pero hindi nangangahulugang walang pananagutan ang mga menor de edad na nakagawa ng krimen. Kabilang anya sa mga tutukuyin sa investigasyon para matukoy ang pananagutan ng isang menor de edad ay kung may discernment na ito bago gawin ang krimen. Pakinggan natin si Justice Spokesperson Polo Martinez. Hindi po ibig sabihin na porket minor walang pananagutan. Diba? May mga mechanism po sa batas to see what their liability may be, what their what the proper procedure should be implemented to see if they should be penalized. Attorney Martinez na hindi nila isinasara ang investigasyon sa anggulong bullying lamang kundi maging sa formang extremism. Partikular na rito ang anggulong nihilistic violent extremism o isang bagong termino na ginagamit ng mga law enforcement agencies tulad ng FBI at mga ahensya sa Europa para ilarawan ng isang uri ng marahas na krimen na walang sinusunod na malinaw o isang ideolohiya. Ito, si RH9, Tino Dulasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Idagdag na natin, Miss Thea, yung Teacher Thea. Yung mga sa social media, ayan, yung mga violent games, ha? Na akala mo cartoons pero mararahas, di ba? Totoo. Animated lang pero violence yung pinopromote. Samantala, Tacloban shooting incident iimbestigahan sa Senado ni Senator Risa Hontiveros. Arrest number 28. Raymond Admas, please come in. Raymond. Mayor, Ms. Thea, magsasagawa ng investigasyon ang Senado higil sa nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ito ang inanunsyo ni Senador Risa Hontiveros bilang chairman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Gagawin ito sa July 1, 2026, araw ng Miyerkules. Sabi ni Hontiveros, pagpapatuloy ito sa nauna nilang hearing tungkol sa lumalakas na banta ng online radicalization sa mga kabataan. Aalamin kung may papel ang mga online platform sa pagkalat ng mararakas na ideya, nagiging pugad ng mga grupong brainwash at nag-radicalize sa mga bata. Sa pagdinig noong April 14 ng komite, natalakay na kung paano nagagamit ang online platforms hindi lang para sa violent radicalization, kundi pati na sa online sexual abuse, exploitation, grooming at extortion ng mga bata. Sabi ni Hontiveros, huwag nang hintayin na magkaroon pa ng susunod pang biktima bago kumilos. Dito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Lagay Raymond. Samantala, House Prosecution Team hihirit ng extension sa pre-trial conference. Idetalyo ang balitang yan, RH12, Milky Ganan. Manang Milky. Nakayateya dahil sa dami ng mga mamarkahang documentary evidence, baka hindi daw matapos hanggang Webes. Ang Mindanao Representative Joel Sua, isa sa mga miyembro ng 11-man House Prosecution Team, i-recommend nila sa Senate Impeachment Court na extend ng Biyernes hanggang Sabado ang marking of evidence. Sabi ni Sua, para mapabilis din ang proseso ng marking of evidence, plano lang magdagdag ng team at kanilang isusubite bukas ang request. Sa kasalukuyan, 4 na teams ang naka-assign sa marking of exhibit, isang team sa unexplained wealth at 3 naman sa confidential funds. Narito si Manila Representative Joel Sua, isa sa mga miyembro ng 11-man House Prosecution Team. Well, unang-una, we are contemplating on adding more teams and additional dates. So, alam namin na Friday and Saturday walang pasok ang Senado, pero because of these voluminous documents, kinukonsider na rin namin na pati yung Friday tsaka Saturday, kung papayagan tayo, na magamit na rin. Plano rin ng House Prosecution Team na ipresenta ang mga witnesses 3 araw bago ang presentation, posibleng pagbubukas din ng selyadong kahon ng BIR base naman sa permiso ng Korte. Ako si Milky Ganan para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky. Samantala, AFP tinawag na joke ang report na kakasuhan na masundalo si Defense Secretary Gibo Chodoro. Bakit? Yung mga ugong na ganyan. Arrest number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Lakay, para sa lakas ng Pilipinas, isang joke o biro na dapat tawanan ang ugong na nilulutong kaso daw o may nilulutong kaso ang ilang military general laban kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Sa pulong balita dito sa Camp Aguinaldo, pinasinungalingan ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang umano'y tensyon sa pagitan ng mga sundalo at kanila mismong kalihim. Reaksyon niya ng AFP sa sinabi ng isang attorney, Russell Millaflor, na unang naghain ng perjury at falsification complaint kaugnay ng dating Maltese passport ng DND chief. Kwento kasi ni Millaflor, maliban sa kanya, ilan pang generals ang nagpaplanong magkaso kontra kay Chodoro. Pero giit naman ni AFP spokesperson, Colonel Francel Padilla, nasagot na noon pa ng DND ang question sa passport ng kalihim, kaya hindi na dapat pa pinapansin ang mga hindi verifikadong aligasyon. Muling tiniyak ni Padilla, dagdag sinabi ni Trinidad, na hindi na kailangan pa ng loyalty check sa hanay ng militar. Pakinggan natin ang mga tagapagsalita ng AFP. On the claim that the majority of generals of the AFP would be filing a similar case, that is a joke that should be laughed at and not replied to. Wala pong loyalty check, hindi ito kailangan. Our ground commanders has assured us that they are in control and our forces remain to be professional. Ako naman si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kampo ni Ta Baldwin iginiit ang buong kooperasyon sa investigasyon kaugnay ng pagkasawi ni Naba Terbonia at Adili. Idetalye mo balitang yan. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Naku, pangit ang signal mo, Giselle. One more time, Giselle. Dakay iginiit ng Ayan. kampo ni Resign at Naputo. Go ahead. Dakay iginiit ng kampo ni Resign at Ateneo Coach Ta Baldwin na makikipagtulungan sa investigasyon kaugnay ng pagkamatay ni Naba Terbonia at Divine Adili noong June 8. Ayon sa abogado niyang si Atty. Daniel Darvin, humarap yung kanyang kliyente dito sa NBI Homicide Division para daw ipakita yung buong kooperasyon. Nais din niya nilang magbigay linaw tungkol sa nangyaring trahedya sa Dipakulaw, Aurora, Kamakainan. Sinabi pa ng legal counsel, hayaan munang gumulong ang investigasyon ng mga otoridad. Nagbigay rin ng simpatya yung kampo sa mga naulilang pamilya o kamag-anakan ng mga manlalaro. Pakinggan natin si Atty. Daniel Darvin. We deeply sympathize, of course, with the families of
Rene and Divine. We come before this office in the spirit of full cooperation, in full compliance with the subpoena, and in order to shed light on the incidents of June 8, 2026. So the investigation is ongoing. We've given our full cooperation, and let us allow the investigation to take its course. Sir, That will be all for now. could it be a case That of, will be all for now. homicide or hazing, sir? Any details, sir? Statement, Coach Tab. Coach, how are you? Sir, could it be a case of homicide or hazing, sir? Any details you can share, sir? Sir, any message for Rene and Divine's family? Families? Ayaw. Tikom naman nakay yung bibig ni Baldwin sa mga tanong ng media gaya nga ng kung aakuin ba niya yung responsibilidad doon sa trahedya at kung isa ba itong kaso ng homicide o ng hazing kagaya noong anggulo na sinisilip na ngayon ng mga otoridad. 5 abogado yung kasama ng dating Ateneo coach nang humarap sa bureau kabilang na sina Darwin at Attorney Carl David. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Babalikan pa natin lang pang mga report si standby Karen Oyong, standby James, Millie at Angelica. Ako, yung mga nag-apply ng visa papuntang Japan, tataas daw ang visa fee, Miss Thea. Kaya nga lang. Congratulations kay Lionel Messi. Bumasag ng record para sa pinakamaraming World Cup goals sa soccer, sa football. At Real Madrid, buntis. Hala, sino nakabuntis? Asawa niya lakay. Ang detalye sa ating pagbabalik. Oras, Teacher Thea. Ganap ng alas 4:53 ng hapon. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Viral Show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan.
ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Na ang mga reports. Sandali lamang Miss Karen at paalala po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Yung mga gustong magkapera, yung mga mahilig sa photography, may chance pa kayo hanggang June 30. Ang deadline po ng Pagcor Photo Contest 2026 ay hanggang June 30. Pwede pong sumali ang mga amateur at professional photographers. Ang tema ay Kids at Play. At ayon kay Pagcor Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang merong 100,000 pesos na premyo sa 8 grand winners sa bawat kategorya ng conventional, mobile at drone categories. Para sa karagdagang detalye, puntahan lamang ang kanilang website sa www.pagcor.ph/photocon 2026. Pero sabi ni Dr. Roel Aguila, professor sa UP, abay, hindi lang mga estudyante ang dapat tinuturuan. Sino din lakay? Dapat daw turuan din ang mga matatanda. Ayan. Mga konsentido. Ayan, lalo ang mga nasa gobyerno na huwag magmumura. Ayan. Huwag mambabastos. Huwag magbabanta. Huwag magnanakaw. Ayan. At huwag pumatay. Ayan. Kasi yan ang ginagaya ng mga kabataan, lakay. Kung anong ginagawa ng nakatatanda ay siyang ginagaya ng mga bata. Sinabi mo, ha? Report wala kay Teacher Karen Oyong. Ras Lafan gas facility sa Qatar sumabog, mainam at walang Pinoy na nasawi. Detalye mo balitang yan, RH4. Karen Oyong. Karen? Yes, Professor Deo Macalma at Instructor Mistea Pecho Corpus. Ayan, agree po tayo dyan na dapat magpakabait po tayo para susundan po tayo ng mga kabataan. Anyway, ito nga po ating report mula sa Department of Foreign Affairs. Kinumpirma ng DFA na walang Pilipino ang nasawi o nadamay sa naganap na pagsabog sa pinakamalaking gas facility sa Qatar. Sa pahayag ng DFA, kinumpirma nito na walang Pinoy ang nasa listahan ng mga nasawi o kumpirmadong fatality sa pagsabog sa loob ng Ras Lafan Industrial Zone noong nakaraang araw ng linggo. Ayon sa DFA, masusing binabantayan ng Embahada ng Pilipinas sa Doha ang sitwasyon at nagsasagawa rin ng regular na koordinasyon sa mga lokal na otoridad para sa mga mahahalagang updates. Sa ulat naman ng Reuters, technical accident ang banggit ng mga otoridad sa nangyaring pagsabog sa Barzan Local Gas Processing Facility kung saan sumailalim ito sa maintenance. Matapos itigil ang operasyon noong Disyembre ng nagdaang taon, muli itong binuksan 2 araw ang nakakalipas. Ayon naman kay Qatar Energy Minister Saad Al-Kaabi, may tinatayang 66 na kataong naiulat na nasaktan at kasalukuyang tumatanggap ng atensyong medikal, habang ang mga nasawi ay Indian at Pakistani nationals, dagdag ng opisyal. Samantala, nagpaabot ng mensahe ng pakikiramay at simpatya ang bansa sa State of Qatar para sa mga naapektuhan ng naturang pagsabog, kung saan may naitalang 13 individual ang nasawi at marami ang sugatan. Sa mga Filipino nationals naman na nangangailangan ng tulong o may mga kamag-anak dito sa Pilipinas na nais humingi ng updates kung meron silang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa naturang industrial zone o yung Ras Lafan, maaari pong mag-email sa doha.pe@dsa.gov.ph. Maaari ring tumawag sa consular para sa consular assistance sa mga numero country code 974-5527-5123 o country code 974-5118
4242 para matawagan naman ang Migrant Workers Office sa Doha. Ako si Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Kay. Akala ko tinira na ng Iran eh. Samantala, balita mula sa Japan, malungkot sa mga nag-a-apply ng visa patungo ng Japan. Visa fees para sa mga foreign visitors o gustong pumunta ng Japan, muling itataas after 48 years. James Galanga, please come in. James. Itataas ng pamahalaan ng Japan ang visa fees para sa mga foreign tourists na bibisita sa kanilang bansa matapos ang 48 taon. Resulta ito na naging cabinet meeting noong Biyernes kung saan mula sa kasalukuyang 3,000 yen ay itataas sa 15,000 o katumbas na migit 5,600 pesos para sa single entry visa. Habang mula naman sa 6,000 yen ay magiging 30,000 na o katumbas na migit 11,300 pesos para sa multiple entry visa. Ayon kay Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi, bunso dito na patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa, bagaman hindi niya inaasa magkakaroon ng agarang epekto sa pagdating ng mga dayuhang turista sa Japan. Ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James, sa Sports Mistea. Lionel Messi bumasag ng record para sa pinakamaraming World Cup goals. Idetalye mo balitang yan, Millie Borja. Ginulat ni Argentine footballer Lionel Messi ang buong mundo nang opisyal itong itanghal bilang all-time leading scorer sa kasaysayan ng FIFA World Cup. Umakyat sa 18 ang kanyang kabuuang goals matapos ang kanyang dalawang magkasunod na goals sa laban sa Austria sa Group J ng 2026 World Cup. Nahigitan nito ang record ng German legend na si Miroslav Klose na mayroong 16 World Cup goals. Pumasok si Messi sa laban, nakatabi pa si Klose sa 16 goals. Bago tuloy ang mabasag ang record at matulungan ang defending champion na Argentina na makasiguro ng pwesto sa knockout stage ng 2026 FIFA World Cup. Naitala ni Messi ang kanyang unang goal sa 38 minutes matapos ang isang magandang curled shot mula sa cutback pass. Dinagdagan pa niya ito ng isa pang goal sa mga huling sandali ng stoppage time upang tuloy ang salyuhan ng tagumpay ng Argentina. Nalampasan din ni Messi si Women's World Cup all-time leading scorer Marta de Silva na may 17 goals, habang pinahaba rin niya ang kanyang record sa 6 na magkakasunod na World Cup matches na may ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie, sa Showbiz Mistea. Real Madrid buntis na sa kanilang first baby ni Kai Soto. Idetalye mo balitang yan, Angelica Cosme. Halos isang buwan mula na magpalitan ng matamis na I do, panibagong chapter sa kanilang buhay ang haharapin ng mag-asawang Kai Soto at Rere Madrid. Dahil ang basketball star at actress, soon to be mommy and daddy na. Inanunsyo ito ni Soto sa pamamagitan ng isang Instagram reel tampok ang pregnancy journey ni Rere, gayon din ang reaksyon ng kanilang pamilya tungkol sa paparating na little bundle of joy. Agad naman bumuhos sa mga komento ng pagbati mula sa mga kasamahan nito sa industriya. Kabilang na rin dyan ang aktor na si Ruru Madrid na happy para sa kanyang bunsong kapatid at bayaw. Bakit doon ka nilagay? At tandaan mo, nakakampi mo ko dito. Kami. Sa isa namang bahagi ng video, makikita ring isang aktres na si Bianca Umali, girlfriend ng kanyang kuya, sa mga unang sinabihan ni Rere tungkol sa pagdadalang tao. Best part nga ng kanilang adventure kung ilarawan ng basketballista ang baby na pinahulaan ni nito sa followers kung boy ba o girl. Magunita na sa pamamagitan ng isang garden ceremony sa Alfonso, Cavite na selyuhan ang pag-iibigan ni Kai Soto at Rere Madrid. Sa Tawang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme. Congratulations kay Rere Madrid at Kai Soto. At yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Wala yata ating business Oo nga, nakatatanong ko pala magkano nga eh. Ayan, magkano ba ang dollar ngayon? Ha? In fairness na kayo, mababa ang diesel natin ngayon. Ganun, 11 pesos. Hindi na ba? Ang rollback. Ako po si Delio Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita, susunod na Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Oras. He ain't
5-6. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang